Naisip nyo ba na bawat kwento may tinatagong sekreto? Kasi bawat isa sa kanila may dalang misteryo na higit pa sa inaakala natin. Hindi lang yan basta pampalipas oras. May mas malalim na dahilan ang mga yan. Yan ang tunay na sikreto, ang hubugin ng ating puso at isipan. Para yang tulay, di ba? Daanan ng mahahalagang aral na may papasa natin sa iba. At ngayon, may isang kwento tayong bubuksan para alamin kung ano nga ba ang aral nito. Tara, sabay-sabay nating silipin ang mundong nakapaloob sa kwentong ito. Simple lang, makinig tayo, gamitin ang imahinasyon at hanapin ang mga aral. Game na ba? Kung handa na kayo, simulan na natin ang pagtuklas. Kumusta? Alam nyo, minsan iniisip natin, paano ko ba maaabot yung mga pangarap ko? Ang hirap, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na baka yung sagot, mas simple lang pala? Makikita natin yan sa kwento ng isang bata, si Cassidy at ang paglalakbay niya dahil sa isang bulalakaw. Mama, bakit ang laki-laki ng langit? Oo, di ba? Isang simpleng tanong lang mula sa isang bata. Pero dito talaga nagsisimula ang lahat. Yan si Cassidy, ang bida natin. At sa tanong pa lang na yan, kitang-kita mo na agad yung pagiging curious niya sa mundo at yung mga pangarap niya na, well, kasing lawak nga lang langit. So, part 1? Isang batang puno ng tanong. Sa lahat ng kwento ng mga bayani, laging nagsisimula sa normal na buhay, yung tinatawag nilang ordinary world. Ito yung mundo ng bida natin bago pa man mangyari yung malaking pagbabago sa buhay niya. So, ano bang mundo ni Cassidy? Simple lang, nakatira siya sa isang maliit na bayan, yung tipong malapit sa bundok at dagat. May mga makukulay siyang mata at laging nakangiti. Pero yung pinaka-trademark niya, mahilig siyang magtanong tungkol sa lahat ng bagay. At paggabi na, ayun, nakatingin lang siya sa langit, nangangarap habang pinapanood yung mga bituin. Part 2, ang tawag ng bulalakaw. Siyempre, hindi naman pwedeng laging payapa, di ba? Kasi sa bawat kwento, may isang pangyayari na biglang babago sa lahat. Ito yung tinatawag na call to adventure, yung sign na, uy, oras na para umalis sa comfort zone mo. At para kay Cassidy, yung tawag na yon, kitang-kita niya. Isang gabi, nakita siya ng bulalakaw na bumagsak sa likod ng bundok. Imaginin mo yon, isang bagay na galing sa langit bumagsak malapit sa'yo. Hindi niya to pwedeng palampasin. Ito na yon, ito na yung simula ng pagbabago. So, part 3, pagsulong sa di kilala. Dito na papasok yung desisyon. Anong gagawin niya? Mananatili ba siya sa safe at pamilyar na lugar niya o susundan niya yung bulalakaw na yon? At dahil bida natin si Cassidy, alam nyo na, pinili niya yung mas mahirap pero mas exciting na daan. So, paano nagsimula yung quest niya? Step 1, syempre, nagdesisyon siyang hanapin yung bulalakaw. Tapos, sa daan, nakilala niya si Bibo, isang ibon na naging kaibigan niya. Habang naglalakbay sila, nakakita sila ng isang puno na uhaw na. And step 4, dito yung importante. Imbes na dumiretso, tumulong muna sila. Gumawa sila ng isang mabuting bagay. Part 4, ang lihim ng mga pangarap. Okay, andito na tayo sa puso ng kwento. Kasi 'di ba, lahat ng bayani may haharapin yan na malaking pagsubok. At sa pagharap sa challenge na to, dito niya madidiskubre yung tunay na premyo, yung true reward ng buong journey niya. Pero heto yung twist sa kwento ni Cassidy, 'di ba? Yung pinakamalaking pagsubok niya, hindi isang monster na kailangan niyang talunin. Hindi ito labanan. Ito ay isang simpleng sandali. Isang pagkakataon na magpakita ng awat kabaitan. Yung pagtutulong niya doon sa puno, yun pala yung test niya. At dahil doon, sa wakas, nahanap niya yung bulalakaw ng mga pangarap. Pero yung nakuha niya, hindi ginto, hindi kapangyarihan, kundi isang aral, isang katotohanan na babago sa buong pagtingin niya sa buhay. Sabi ng bulalakaw, ang pangarap ay lumalago sa kabutihan. Wow! Hindi pala ito hinahabol, kundi pinapalago gamit ang kabutihan. Isang katotohanan. Yun lang, yan yung buong puso ng kwento. 'Di ba ang simple, pero ang lakas ng dating. Ipinapakita nito na yung mga pinakamalalaki nating pangarap nagsisimula pala sa mga pinakasimpleng bagay. At syempre, part 5, ang pagbabago sa pagbabalik. Lahat ng paglalakbay, kailangang bumalik sa simula. Pero yung hero na bumabalik, iba na siya. Hindi na siya yung parehong tao na umalis.
Binago na siya ng mga pinagdaanan niya. Tingnan niyo tong pagbabago ni Cassidy. Nagsimula siya bilang isang bata na laging nagtatanong. Pero sa pag-uwi niya, mas matapang na siya. Nagsimula siya bilang isang bata na nangangarap lang. Pero pagbalik niya, naging mas mabait siya. So yung adventure niya sa labas, nagdulot pala ng mas malaking pagbabago sa loob niya. So, ano ba talaga yung aral ng kwento? Simple lang. Una, yung mga tunay na pangarap, nagsisimula sa mabuting puso. Pangalawa, kapag tumutulong ka sa iba, lumalakas din yung sarili mong loob. At pangatlo, yung kabaitan, yan pala yung nagpapatibay ng tiwala mo sa sarili mo. At ito na siguro yung pinaka-crucial na point sa lahat. Yung mga ambisyon natin, yung mga pangarap natin, saan ba kumukuha ng lakas? Sa pagkatao natin. Gets nyo? Hindi kinailangan ni Cassidy nung pakpak para maabot yung mga bituin. Ang ginawa niya, naging mabuti siya at dahil doon, parang siya na mismo ang nagdala ng liwanag ng bituin dito sa lupa. Kaya, eto yung tanong ko para sa inyo. Ano yung bulalakaw ninyo? Yung pangarap na gusto nyong sundan? At mas mahalaga, anong maliit na kabutihan ang pwede mong gawin ngayon para simulan yung sarili mong paglalakbay papunta doon?